Itago niyo ako sa palayo kong June. Isa akong retiradong albularyo. Matagal na rin nung huli akong nakapanggamot ng tao. May dahilan kung bakit itinigil ko ang pagiging albularyo. Ikukwento ko ang lahat ng yan dito. Noong albularyo pa ako, maayos naman ang buhay namin. Mahal ako ng asawa kong si Iya. Malusog ang kaisa-isa naming anak na si Jasper. Kumbaga, wala na akong hahanapin pa sa buhay ko. May maganda akong asawa at mabait na anak. Hindi kami mayaman pero nakakaraos naman sa araw-araw dahil sa mga donasyon ng mga taong ginagamot ko. High school na noon si Jasper nang lumipat kami ng tirahan. Pamana galing sa lola ko yung bahay. Gawa sa lumang kahoy at plywood yung kabuuan. Medyo luma na rin kaya marami kaming dapat kumpunihin sa bahay. Pero kahit ganoon ay masaya naman kami. Kasi kahit papano ay pag-aari na namin ang bahay na tinitirhan namin. Noong una ay maayos ang pakikitungo sa amin ng mga kapitbahay namin. Ang dami agad naming naging kaibigan. Mababait sila. Madalas nga kaming padalhan ng ulam na gulay sa hapunan. Siyempre kapag sobra naman ang niluluto kong ulam, nagbibigay din ako sa kanila. Buong akala ko talaga ay yun na ang simula ng maayos na buhay namin. Pero hindi pala. 2 buwan na kami doon nang magsimula ulit akong tumanggap ng mga pasyente. Nung una mga simpleng hilot lang. Tapos nung medyo matunog na yung pangalan ko ay napansin ko na may mga dayo na galing sa ibang bayan. Yung iba sobrang layo pa ng pinanggalingan. Lahat sila ginagamot ko. Isang gabi ay may dumalaw sa bahay namin. Tapos na kaming kumain nun at naghahanda na para matulog. Nanonood ng TV si Jasper at si Iya ay inaayos yung kama namin. Pagbukas ko ng pinto, binati ako ni Kapitan Carlos. Kasama niya yung panganay niyang anak na miyembro ng tanod sa lugar namin. Bata pa yung anak niyang si Aldo. Wala pa ata itong 30. Pinapasok ko sila. Inalok ng kape. Pero tumanggi sila. Dati ko nang nakausap si Kapitan nung bagong lipat kami. Palangiti siya. Pero nung gabing yun ay sobrang seryoso ng mukha niya. Tinanong niya ako kung ano raw ang trabaho ko. Sagot ko isa akong albularyo. Nanggagamot ako ng mga may sakit. Nagtataboy ng mga masasamang engkanto. Paliwanag ko pa, hindi naman ako nanghihingi ng bayad. Kung ano lang ang ibigay nila ay yun lang ang tinatanggap ko. Donasyon kumbaga. Nagbago yung seryosong mukha ni Kapitan. Nagsalubong yung kilay niya. Sabi niya, bawal daw sa lugar nila ang ganoong klaseng panggagamot. Ilang beses na raw na may tumirang mangkukulam sa lugar nila. At puro kamalasan lang daw ang dala ng mga ito. Wala nang iba. Tinaasan ko yung boses ko. Medyo napikon kasi ako. Sabi ko wala naman akong ginagawang masama. Hindi ako mangkukulam. Walang bahid ng kasamaan ang panggagamot ko sa mga tao. Huwag nila akong itulad sa mga totoong mangkukulam na gumagamit ng itim na mahika. Sabi ni Kapitan, nasa akin na raw ang desisyon kung titigil ako o hindi. Basta raw hindi ako magsisi sa huli. Umalis nang hindi nagpapaalam ang mag-ama. Simula noon, nagbago na yung pakikitungo nila sa pamilya namin. Kahit yung iba naming kapitbahay ay halatang iwas na sa amin. Malakas ang impluwensya ni Kapitan sa kanila. Hindi ko maintindihan kung ano bang kinatatakot nila. Lumipas nga yung lampas 1 taon at nasanay na lang kami sa ganoong trato ng mga tao sa amin. Patuloy pa rin ako sa panggagamot. Sa lumipas na 1 taon, nalaman ko na ang dahilan kung bakit galit si Kapitan sa mga mangkukulam. Yun ay dahil namatay ang asawa niya sa sumpa nito. Hindi ko naman siya masisi. Kahit kaming mga normal na albularyo ay galit din sa mga mangkukulam. Perwisyo lang at kapahamakan ang dala nila. Naisip ko siguro kapag tumagal at wala naman akong ibang ginagawa kundi manggamot, ay baka matanggap din ako ng mga kapitbahay namin. Baka kahit si Kapitan ay maging kaibigan ko pa. Pero may ibang plano pala ang tadhana para sa amin.
Isang gabi ay nagpaalam sa akin si Jasper na pupunta lang daw siya sa isang birthday party. Kaibigan niya raw ang may birthday. Imbitado halos lahat ng tao sa barangay namin. Bago siya umalis, nagsabi pa siya sa akin na baka gabihin siya. Niyakap niya pa ako. Sabi ko mag-iingat siya. Alam naman niya na galit sa amin ang ibang tao sa barangay. Sagot niya sa akin, malaki na raw siya. Kaya niya nang ipagtanggol ang sarili niya. Hindi ko alam na yun na pala ang huling beses na makikita ko siya. Hindi na kami nakatulog ni Iya nung gabi na yon. 10:00 na, wala pa si Jasper. Ilang beses kong sinabi na pupuntahan ko siya doon sa party. Pero sabi ni Iya, nagpaalam naman daw yung bata. Baka hindi pa tapos. Hintayin na lang daw namin. Hindi talaga ako mapakali nung gabing yon. Alam ko na may nangyaring masama pero wala akong ginawa. 11:00 nang may kumatok sa pinto ng bahay namin. Isang binata na kaedad ni Jasper. Ang sabi niya, puntahan daw namin si Jasper sa klinik ng health center. Sakay ng motor ay magkasama kaming pumunta ng asawa ko. Pagdating doon, humihinga pa si Jasper pero halos hindi ko makilala yung itsura niya. Kulay pula at itim na ang mukha niya, gawa ng namuong dugo sa sobrang pagkakabugbog. Sinakay namin siya sa ambulansya pero pagdating sa ospital, huli na ang lahat. Patay na si Jasper. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Ang nagkwento sa amin ng mga nangyari ay yung kaklase ni Jasper na pumunta sa bahay. Sabi niya kasama rin daw siya sa party kaya nakita niya ang lahat. Sumasalok daw ng juice si Jasper nang bigla na lang siyang sigawan ng anak ni Kapitan Carlos, si Aldo. Nakasuot pa raw ito ng uniform ng tanod. Sabi nito, may nilalagay raw na hilo si Jasper sa inumin. Balak pa raw lasunin o kaya kulamin lahat ng tao doon sa party. Nagtinginan lahat kay Jasper. Sumigaw din daw si Jasper. Nakipagtalo kay Aldo. Paliwanag niya kumukuha lang daw siya ng maiinom. Pero itong si Aldo, hindi nakinig sa mga sinabi ni Jasper. Buo na ang paniniwala niya na nilason nga sila ni Jasper. Kinaladkad daw palabas si Jasper. Dinala doon sa madilim na sulok ng bahay. Tapos sinuntok sa sikmura. Pinapaamin sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Matapang daw yung anak ko. Pinipilit niya talaga na hindi yun ang ginagawa niya, na walang laso o kulam sa inumin. Tapos may nasabi pa si Jasper na mas lalong kinagalit ni Aldo. Doon na raw pinaulanan ng suntok ni Aldo ang kawawang anak ko. Wala raw itong nagawa. Sobrang laki ni Aldo. Kahit lumaban siya ay wala ring mangyayari. Nang tumigil ito, halos hindi na raw makilala ang mukha ni Jasper. Doon na nila ito dinala sa klinik at tinawag kaming mag-asawa. Grabe yung galit ko nun. Para akong sasabog na bulkan. Sa libing ni Jasper, konti lang ang dumalo. Ako, si Iya at ilang mga kaibigan lang ang naghatid kay Jasper sa huling hantungan. Malamang ay karamihan pa rin sa kanila ang naniniwalang mangkukulam nga ako. Kaya yung nangyari sa anak ko ay dahil sa akin. Gusto ko sanang i-report sa pulis ang anak ni Kapitan. Pero alam kong wala ring patutunguhan ng lahat. Walang tetestigo laban sa kanila. Kahit yung mga kaibigan ni Jasper ay hindi papayagan ng mga magulang nila na magsalita. 2 linggo ang lumipas. Kinausap ako ni Iya. Sabi niya, uuwi raw muna siya sa kanila. Gusto niya lang daw munang makalimot. Pumayag naman ako dahil wala na akong magagawa pa. Ayaw niya lang sabihin sa akin, pero parang nakikipaghiwalay na siya sa akin. Alam kong hindi na siya babalik. Nung gabi na yon, nangako ako sa sarili ko na kahit anong mangyari ay gaganti ako kay Aldo. Kaming mga albularyo ay pamilyar din naman sa mga itim na mahika, sa mga paraan ng pangkukulam. Kaya nga nagagawa naming kontrahin ang sumpa sa mga biktima nila. Una kong ginawa ay naghanap muna ako ng pusa. Nahirapan nga ako kasi halos walang pusa na umaaligid malapit sa bahay ko. Pero nung may nahanap na nga ako, ay nilambat ko ito. Tapos ay dinala sa kusina.
Pinakain ng konting kanin at tirang isda. Sinamahan ko ito ng piraso ng itim na kabuti. Nung maubos ng pusa ang kinakain niya, hindi na ito mapakali. Pabalik-balik sa paglalakad, tapos huminga at nangisay. Umi-epekto na yung kabuti. Nang tumayo ito ulit, nakita kong maamo na ang itsura niya. Hating gabi, naglalakad pa rin ako. Karga-karga ko yung pusa. Maingat ako kasi ayokong makita ng mga rumorondang mga tanod sa daan. Alam ko na kada 2 oras ay naglilibot sila. Nang marating ko yung bahay ni Kapitan, ay pinakawalan ko yung pusa. Binulong ko sa tenga niya ang gusto kong iutos. Nung makaalis ang pusa, naglakad na ako pauwi. 1 oras lang ang lumipas ay narinig ko na ang mahina niyang ngiyaw sa sala. Lumabas ako at nandoon yung pusa. Dala niya na ang kailangan ko. Isang kulay puting damit na laging ginagamit ni Aldo. Pinatong ko sa mesa ang puting damit. Nagsindi ako ng pulang kandila at doon na ako nagsimulang magdasal. Natutunan ko yon galing sa isang matandang nagturo sa akin kung paano maging albularyo. Mahaba yung dasal at syempre pa, hindi ko na yan isusulat pa dito. Nung matapos ako, pinatakan ko ng pulang kandila yung damit hanggang sa maubos yung kandila at mabalot ang damit. Tapos nilukot ko yung damit. Kinuha ko yung manika na simula umaga ko pa tinatahi. Nilagay ko sa loob nito ang nilukot na damit. Tinahi ko yung butas para magsara at hindi mahulog ang damit na may kandila sa loob. Pinatong ko yung manika sa altar. Sinabitan ko ito ng ilang anting-anting na pagmamay-ari ko. Nagsindi rin ako ng 6 na maliliit na kandila sa palibot. Sinimulan ko na ang pangkukulam. Para akong sinasaniban habang binabanggit ko yung sumpa. Hindi ko hinahawakan yung manika, pero nanginginig ito sa bawat salitang binabanggit ko. Parang may sariling buhay. Kumuha ako ng karayom. Tinusok ko yung ulo nito. Nang tanggalin ko sa manika ang karayom, ay napansin kong sobrang init ng karayom. Parang nagbabaga. Tumigil muna ako sa ginagawa ko. Pinagpapawisan na kasi ako at nanghihina na rin ako. Malaking bahagi ng kakayahan ko ang kinakailangan upang maisagawa ang sumpa. Sabi ko sa sarili ko na uunti-untiin ko ang pagpapahirap kay Aldo hanggang sa magsisi siya sa ginawa niya sa anak ko. Kinabukasan, sakay ng motor, ay dumaan ako sa bahay nila Kapitan Carlos. Nakita ko siya na nasa labas, may kausap sa telepono. Nung makita niya ako ay binaba niya ang telepono at lumapit siya sa akin. Galit ang muka. "Ikaw ang may gawa nito sa anak ko, no?" Sabi niya habang dinuduro ako. Umuwi raw galing sa duty ang anak niya dahil halos sumabog na raw ang ulo nito sa sakit. Hindi raw nila maipaliwanag kung bakit nangyayari yon. Wala naman daw itong malubhang sakit. Sabi ko wala akong ginagawang masama. Isa lang akong simpleng albularyo na mag-isa na lang sa buhay. Humarurot ako paalis nang may ngiti sa muka. Ilang araw ko rin ginawa yon. Sa gabi ay mag-oorasyon ako sa manika na nasa altar. Pahihirapan ko si Aldo buong gabi hanggang sa ako na mismo ang sumuko dahil sa pagod. Tapos sa umaga, dadaan ako sa harap ng bahay nila Kapitan Carlos para makita ang resulta ng ginawa ko. Isang beses, nasilip ko sa bintana ang itsura ni Aldo. Sobrang payat na niya. Parang natunaw na yung malaking pangangatawan. Yung kaklase ni Jasper na tumawag sa akin nung gabing namatay siya, dumalaw isang beses sa bahay. Kinausap niya ako. Sabi niya nakita raw niya kung anong nangyari kay Aldo. Gabi-gabi raw itong hindi pinapatulog ng sakit sa lahat ng bahagi ng katawan. Sa ulo, sa tiyan, sa mga paa. May mga pagkakataon daw na bigla na lang itong magsusuka ng kung ano-anong bagay. Hula raw ng mga tao
ay kinukulam ito. Tanong niya kung totoo raw ba na ako ang kumukulam kay Aldo. Hindi ako nakasagot agad. Tapos sabi ko, hindi ako ang may gawa ng mga nangyayari. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Alam niya sigurong nagsisinungaling ako. Ang sama ng pakiramdam ko nang makaalis yung kaklase ni Jasper. Naisip ko kasi na yung binibintang sa akin nila Kapitan Carlos at ni Aldo ay nagkatotoo na. Dati ay hindi naman ako gumagamit ng itim na mahika. Pero naisip ko rin na kung hindi nila ako pinagbintangan, na kung hindi lang sana nila pinatay ang anak ko, ay hindi rin naman ako magiging masamang tao. Nung makita ko yung sarili ko sa salamin, ang payat ko na rin. May epekto din sa akin ang gabi-gabing pangkukulam kay Aldo. Alam ko kalaunan ay babagsak din ang katawan ko dahil sa mga ginagawa ko. Kinagabihan, may narinig akong mga katok galing sa labas. Tumayo ako at nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Kapitan Carlos. May kasama siya na nakasakay sa wheelchair. Si Aldo. Ibang-iba na ang itsura niya. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Hindi makapagsalita. Para siyang bangkay na nakaupo sa wheelchair. Pinatuloy ko sila. Galit ang mukha ni Kapitan. Sabi niya alam niya raw na ako ang may gawa ng pangkukulam. Sino pa daw ba ang may galit sa pamilya nila? Lalong-lalo na kay Aldo. Sumagot ako. Sabi ko ay hindi ko magagawa yon. Naiintindihan niya naman daw kung bakit ko ginagawa yon. Gusto kong makaganti sa kanila. Makaganti kay Aldo dahil sa inaakala kong ginawa ng anak niya sa anak ko. Pero hindi raw si Aldo ang may gawa nun. Ibang tao raw ang bumugbog at pumatay kay Jasper. Napagbintangan lang si Aldo. Sinungaling! Sigaw ko sa kanya. Tumayo ako sa upuan at sinigawan si Kapitan. Umalis na kayo at huwag na kayong babalik! Aalis lang daw sila kung ititigil ko na ang kulam. Sabi ko hindi ako titigil hanggat hindi ako nakukontento sa paghihirap ni Aldo. Bago pa ako makaupo ulit ay bigla na lang naglabas ng balisong si Kapitan. Nilapitan niya ako. Winasiwas niya yung kutsilyo sa direksyon ko. Sinalag ko ito gamit ang braso ko. Naramdaman ko yung mahapding sugat na gawa ng balisong. Kung hindi ka titigil, ay papatayin na lang kita! Sabi niya sa akin. Sinaksak niya ako sa tiyan, pero nakaiwas ako. Natumba ako sa sahig. Nung tumayo ako ay naramdaman ko ang paghiwa ng balisong sa likod ko. Sinipa ko si Kapitan. Siya naman ang natumba sa sahig. Isa lang ang gusto kong marating nung mga oras na yon. Ang kwarto ko, kung saan ko ginagawa ang pangkukulam. Tumakbo ako. Bago ako pumasok ay lumingon muna ako kay Kapitan. Nakatayo na siya at alam kong susundan niya ako saan man ako magpunta sa bahay. Kulay pula na yung kutsilyo niyang hawak dahil sa dugo ko. Tinulak ko yung pinto. Dumiretso ako sa maliit na altar. Hinawi ko yung mga kandila at saka kinuha ko yung manikang ginagamit ko. Agad kong kinuha yung bag sa cabinet na naglalaman ng mga importanteng gamit. Narinig ko yung pagpasok ni Kapitan Carlos sa pinto pero hindi na ako lumingon. Agad akong tumalon sa bintana palabas. Tapos ay tumakbo ako sa malawak na gubat na sobrang dilim. Hindi ko na alam kung saan ako patungo pero wala na akong pakialam. Basta ang gusto ko lang ay makatakas. Sanay na ako sa mahabang lakarin dahil lumaki rin ako sa bukid. Wala akong ilaw kaya ilang beses akong muntik matumba. Pero naglakad ako ng naglakad. Isang oras ang lumipas nang tumigil ako. Alam kong imposibleng mahanap pa ako ni Kapitan sa gitna ng gubat. Nagpahinga ako sa ilalim ng puno. Tsaka ako nilabas yung manika at mga kandila. Kailangan kong tapusin ang nasimulan ko. Nagsindi muna ako ng sarili kong sigarilyo. Bago ako nagsindi ng 6 na kandila, nilagay ko sa gitna ang manika. Nagdasal ako at nang matapos
Kinuha ko ang isa sa mga kandila. Tsaka ko sinilaban ang manika na nasa gitna. Lumiyab ito. Nagliwanag ang gabi. Hinintay ko na matupok ang kalahati ng manika bago ako umalis. Malamang ay pinasundan ako ni Kapitan Carlos sa mga tanod. Sigurado makikita nila ang nasusunog na manika. Pero hindi na nila mapipigilan ang magagawa nito kay Aldo. Alam ko matapos ang pagsunog ko sa manika ay naiganti ko na ang ginawa niya sa anak ko. Hiling ko lang ay sana nakita ko ang itsura ni Aldo habang namamatay. Naglakad ulit ako. Naglakad ako buong gabi hanggang sa may marating akong kalsada. Sinundan ko yung kalsada at nang mag-uumaga, naghanap ako ng mabibilhan ng damit at iba pang pangangailangan. May natira pa naman akong ipon galing sa mga donasyon ng mga taong ginamot ko. Malaki-laki din ang naipon ko. Sapat para magpakalayo-layo. Tanghali na nang marating ko ang terminal ng bus. Bumili ako ng tiket papunta sa lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Tinigil ko na yung panggagamot. Kinalimutan ko na ang lahat ng bagay na may kinalaman sa pagiging albularyo ko. Lahat nga ng dati kong gamit na nasa bag ay nilibing ko na sa lupa. Pangako ko sa sarili ko na kahit anong mangyari ay hindi ko na ulit gagamitin ang mga kaalaman ko para manakit ng kapwa. Nakahanap naman ako ng trabaho. Janitor sa isang paaralan. Mababa ang sahod pero sapat lang kasi mag-isa na lang ako sa buhay. Kapag walang pasok, ginugugol ko ang lahat ng oras ko sa pagtatanim. Minsan na ibebenta ko rin ang mga gulay na nakukuha ko. Hanggang ngayon hindi pa rin ako pinapatahimik ng kaluluwa ni Aldo. Lagi niya akong dinadalaw sa bahay ko. Minsan kahit mag-isa ako ay mararamdaman ko na parang may kasama ako sa bahay. Minsan naman sa hating gabi, ramdam ko na may nakaupo sa kama ko. Ayokong imulat ang mata ko kasi alam kong makikita ko ang sunog na mukha ni Aldo. Naisip ko lang, sumpa na rin siguro ito sa akin na habang buhay kong dadalhin. Wala na akong naging balita sa asawa kong si Iya. Takot din akong kontakin siya dahil siguradong alam niya ang ginawa kong paghihiganti. Mas lalo siyang magagalit sa akin. Hindi na ako nag-asawa pang muli. Hindi rin ako nakikipagkaibigan kahit kanino. Naisip ko, baka madamay pa sila sa kamalasan ko. Tolits na lang po ang itawag niyo sa akin. Magandang araw po at sana ay may makuha kayong aral sa naging karanasan namin ng tatay kong albularyo at nag-iisang ate, si Ate Maui. Taong 1990 pa nangyari ito. Bale, 5 po kaming magkakapatid. Isa lang ang babae, si Ate Maui na siyang panggitna. Ako naman ang sumunod sa kanya. Simple lang ang buhay namin noon sa probinsya. Kumakain ng 3 beses sa isang araw. Pero masaya naman kami at wala masyadong problema. Nang lumaki na kami, may dumating na binata sa baryo namin. Nagbabakasyon. Kamag-anak siya ng kapitbahay naming may kaya sa buhay at matapobre. Nagkagusto sa ate ko. Tapos ayun, na-inlove din naman si ate. Ang nanay at tatay ko, pareho silang tutol. Kasi nga kilala nila yung kamag-anak ng lalaki na itago na lang natin sa pangalang Kuya Bricks. Nag-aalala sila na kung si Kuya Bricks ang makatuluyan ni ate, baka kawawain lang nila si ate dahil mahirap lang kami. Mangingisda at manggagamot si tatay. Kilalang albularyo sa lugar namin. Si nanay naman sa bahay lang siya. Pero siya naman ang gumagawa lahat ng gawaing bahay at nag-aalaga sa aming magkakapatid. May hika kasi ang nanay ko, kaya hindi siya pinagtatrabaho ni tatay sa labas. Pero kahit pa anong tutol nila nanay at tatay, ay wala na silang nagawa ng magdalang tao ang ate ko. Si Kuya Bricks ang ama. At dahil mukhang hindi rin gusto ng pamilya ni Kuya Bricks si ate, kaya sa West lang sila pinakasal. Ang isa pang kinalulungkot namin
ay nang isama na ni Kuya Bricks si ate sa bahay nila sa Maynila. Nangako si ate na dadalawin pa rin kami ng madalas. Iyak kasi ng iyak si nanay nun. Si tatay naman halatang pinipigilan ng pag-iyak. Nag-iisang anak na babae kasi. Maaga pang nag-asawa. 22 lang si ate nun. Ako naman 19. Mula nang makaalis sina ate, maski isang beses ay hindi pa sila nakabalik sa amin para dumalaw. Kaya si nanay alalang-alala. Baka raw kung ano na ang nangyari kay ate. Sabi naman ni tatay, huwag mag-isip ng masama. Pero hindi mapanatag si nanay. Lalo pa at nung panahon na yon, walang may telepono sa amin para matawagan sila. Nakailang padala rin ang sulat si nanay sa address na iniwan nila sa amin. Ako pa mismo yung naguhulog. Pero ni isa ay walang sinagot si ate. Hindi nga namin sigurado kung natatanggap ba niya yung mga sulat ni nanay. Kapag naman nagtatanong kami sa kamag-anak ni Kuya Bricks, puro ewan lang ang sagot sa amin. Halos ayaw kaming pansinin. Mga mata pobre. Isang beses pa nung kumatok ako sa gate aso lang ang humarap sa akin. Kaya tinigilan ko na. Ang nanay ko laging nagbabaraha. Hindi ko alam kung tarot card nga ba ang tawag doon. Si tatay din ang nagturo sa kanya nun. Kumonsulta siya roon sa posibleng kalagayan ni Ate Maui. Hindi niya nagustuhan ang nakita niya sa baraha. Lalong nadagdagan ang pag-aalala ni nanay. Kaya nagpasya si tatay na mag-ipon ng pamasahe para mapuntahan si ate sa Maynila. Maraming kaibigan si tatay dahil nga siya yung manggagamot na takbuhan sa lugar namin sa probinsya. Kaya marami rin ang nag-ambag para sa pamasahe niya papunta sa Maynila. Siya na lang sana ang mag-isa na pupunta. Pero sinabihan siya ni nanay na isama ako. Yung dalawang panganay ko kasing kapatid, parehong mangingisda. Kailangan nilang magtrabaho. At yung bunso namin ay nag-aaral pa. Kaya ako na patulong-tulong lang muna kay nanay ang pinasama niya kay tatay. Nang sa tingin ni tatay ay sapat na ang perang madadala namin, ay lumuwas na agad kami para puntahan ang address nila Kuya Bricks. Pagdating namin doon, nagulat kami kasi may nakalagay na karatula sa gate at ang nakasulat ay house for sale. Nagtanong si tatay sa kapitbahay. Ang sabi sa kanya ng nakausap niyang babae, magdadalawang buwan na mula nang ilagay ang karatulang yon. Ang alam daw niya ay lumipat na ang pamilya Bermudez doon sa bagong bahay nila na nabili sa subdivision. Hindi nga lang alam ng kapitbahay kung saan yung nilipatang subdivision kasi hindi naman daw nakikipag-usap sa kanilang mga kapitbahay ang pamilyang yon. Sa kasambahay lang daw niya nalaman yung impormasyong yon. Kaya pala hindi sinasagot ni ate yung mga sulat dahil wala na sila sa address na yon. Tinanong ni tatay kung saan nakatira yung kasambahay. Tinuro naman ng babae. Mabuti na lang at malapit lang din doon. Nilakad na lang namin. Nang makausap ni tatay ang kasambahay, nung una ay ayaw pang sabihin sa amin ang totoo. Pero nagmakaawa si tatay. Kaya sinabi na rin niya kung saang subdivision lumipat ang pamilya ni Kuya Bricks. Huwag na lang daw sasabihin na siya ang nagsabi. Mula kasi nang lumipat ang pamilya ay pinagtatanggal na silang mga dating kasambahay. Nagpalit ng mga bago. Hindi na kami nagtagal doon. Matapos magpasalamat ni tatay ay pinuntahan na agad namin ang sinasabing subdivision. Medyo malayo pa kasi mula roon. Aabutin na kami ng gabi. Kaso naman pagdating sa subdivision, sa gate pa lang ay hinarang na kami ng mga gwardya. Hindi pala nagpapapasok ng kung sino-sino sa ganoong lugar. Lalo at wala kaming dalang ID. Ang ginawa ni tatay, sukdulang lumuhod siya sa gwardya. Papasukin lang kami. Naawa naman yung guard. Tinawagan ng bahay ng pamilya Bermudez at sinabi nga na balae si tatay at gustong makausap si ate. Tapos pinapasok na kami ng guard at pinahatid pa kami sa kasama niya sa mismong bahay. Hindi lang pala sila may kaya sa buhay. Mayaman talaga. Malaki ang bahay nila at merong nakaparadang 2 kotse. Pero hanggang doon lang kami sa terrace.
doon kami hinarap ng biyanang babae ni ate. Ang sabi ay umuwi raw ng probinsya nila ang mag-asawa. May inaasikasong lupa roon. Pagbalik daw ay sasabihan niyang bumisita sa amin. Hiningi ni tatay ang address ng probinsya nila, pero ayaw ibigay ng balae niya. Ang sabi ay pauwi na rin naman daw ang mag-asawa. Wag na raw kaming magpagod. Bumalik na lang daw kami sa probinsya namin at hintayin doon ang pagbabalik ni ate. Isa pa, gusto raw ni ate na sa probinsya namin manganak. Kaya wag na raw kaming mag-alala at makakasama na namin siya. Wala kaming nagawa. Kahit hindi kampante si tatay ay umalis kami ng subdivision. Nagtaka ako na bumalik pa kami sa bahay nung dating kasambahay nila Kuya Bricks. Kaya pala ay may plano si tatay. Hindi raw kami uuwi ng probinsya namin nang hindi namin nahahanap si ate. Panay hingi ni tatay ng pasensya kasi gabi na. Alam niya na nakakaabala na kami. Pero gusto lang talaga niyang malaman ang address ng probinsya nila Kuya Bricks. Baka raw alam ng kasambahay. Hindi raw kasi siya matatahimik hanggat hindi niya nakakausap si ate. Parang kinukutuban daw siya ng masama. Yung kasambahay naman hindi makatingin ng diretsyo kay tatay. Para bang may tinatago. Parang meron siyang alam na ayaw niyang malaman namin. Pero hindi rin siya nakatiis. Inamin niya kay tatay na kaya umuwi ng probinsya sina ate at Kuya Bricks ay para magpagaling si ate. Nagulat si tatay. Tinanong agad niya kung anong sakit ng ate ko. Maski ako ay nagulat. Hininaan lang ng kasambahay ang boses niya habang nagkukwento sa amin. Iniiwasan din kasi niya na may ibang makarinig. Sabi niya, hindi raw maganda ang naging trato ng pamilya kay ate. Kasi bago pa pala magpakasal sina Kuya Bricks at ate, ay may iba ng girlfriend si Kuya Bricks. At doon botong-boto ang buong pamilya. Kasi mayaman yung babae. Kaya nung nabuntis at pinakasalan ni Kuya ang ate ko, ay nagalit sa kanya ang pamilya niya. Naging saksi raw siya kung paano maltratuhin si ate doon sa dating bahay. Sinasabunutan, sinisipa-sipa ng biyanang babae, pati ng hipag. Si Kuya Bricks daw laging wala sa bahay kasi nagtatrabaho sa opisina. Kapag darating, yung mama pa ang nagsusumbong na kesyo tamad daw ang ate ko. Sumasagot kapag pinagsasabihan at kung ano-ano pang kasinungalingan. Tapos kapag wala ang asawa, ay sa kanilang mga kasambahay pinapasabay ng pagkain si ate. Si ate naman nagtitiis kasi mahal na mahal daw si Kuya. At isa pa, binantaan din ng biyanan na wag magsusumbong sa anak, kung hindi ay papatayin siya at ang dinadala niya. Hindi napigilan ng tatay ko ang mapaiyak sa mga siniwalat ng kasambahay. Doon ko lang nakitang humagulgol ng iyak si tatay. Isa pang lihim ang binunyag ng kasambahay na ikinagulat namin. Sabi niya ang mama ni Kuya Bricks ay isang mangkukulam. Siya mismo ang nagbigay ng sakit kay Ate Maui. Nakita raw ng kasambahay isang beses sa aktong inoorasyonan ng matandang babae ang larawan ni ate nung kasal. Sinabi niya raw yon kay ate, pero parang hindi naman naniwala sa kanya si ate. O baka natatakot lang. At ang pinakamasakit na pinagtapat ng kasambahay ay nakunan pala si ate. Ibig sabihin, wala na ang dinadala niya. Siguro raw ay sa sobrang stress dahil magmula sa biyanan hanggang sa mga hipag at bayaw na kasama sa bahay ay walang nakitungo ng maayos kay ate. Mas maayos pa nga raw ang pakikitungo sa kanilang mga kasambahay kaysa kay Ate Maui. Parang pinag-iinitan talaga nila. Nakita kong kumuyom ang palad ng tatay ko. May sinulat na address ang kasambahay sa isang kapirasong papel. Hindi raw yun ang probinsya nila Kuya Bricks, kundi isang isla kung saan tinatago ni Kuya Bricks si ate mula sa pamilya. Nung malaman kasi ni Kuya Bricks ang ginagawa ng pamilya nila kay ate at ang sakit na binigay ng mama niya, ay siya mismo ang naglayo sa asawa niya. Ang sinabi niya ay sa probinsya nila siya dadalhin para makalanghap ng sariwang hangin at gumaling. Pero ang totoo ay sa isang isla kung saan nakatira ang isa pa nilang kasambahay dati.
Hindi kinumpronta ni Kuya Briggs ang mama niya. Mama's boy daw kasi. Hindi rin sinabing alam na niya ang tungkol sa pagkulam na ginawa sa asawa niya. Nangako naman si tatay sa kasambahay na hindi siya madadamay at nagpasalamat din siya sa mga pinagtapat sa amin. Tinanong kami ng kasambahay kung meron ba kaming matutuluyan sa gabing yon. Sabi ni tatay ay maghahanap na lang kami. Pero inalok kami na doon na muna magpalipas ng gabi sa kanila dahil wala na rin kaming masasakyan. Kinabukasan nga ay maaga kaming bumiyahe ni tatay patungong isla. Dinagdagan ng kasambahay ang pamasahe namin. Tinanggap na rin namin kasi kailangan. Habang sakay kami ng malaking bangka patungo sa islang pinagdalhan ni kuya sa ate ko, sinabi sa akin ni tatay na pagbabayarin niya ang pamilyang yon, lalong lalo na ang biyanang babae ni ate. Walang makakaligtas sa kanila sa lupit ng iniisip niyang paghihiganti. Natakot ako sa sinabi ni tatay pero hindi ko naman siya masisi. Maski ako man nung araw na yon ay nagpupuyos din ang kalooban ko dahil naaawa ako sa ate ko. Nabulag siya sa pag-ibig kaya naaabuso siya ng mga taong yon. Pagdating namin sa isla ay hindi namin agad sila natunton. Nagkandaligaw-ligaw pa kami dahil may kalakihan din pala yung islang yon. Pero awa naman ng Diyos, sa wakas ay may nakakilala rin sa dating kasambahay nila Kuya Briggs na si Manong Sol. Hinatid kami roon. Nagulat si Kuya Briggs nung makita kami. Nakita ko sa mukha niya yung pinaghalong takot at pagkabigla nung makita niya kaming parating. Hindi tinanggap ni tatay ang pagmamano niya. Hinanap agad ni tatay si Ate Maui. Sinamahan kami sa maliit na kwarto kung saan nakaratay ang ate ko. Sa ikalawang pagkakataon ay nakita kong umiyak si tatay. Niyakap niya ang ate ko. Pati ako naiyak na rin. Kasi yung ate ko parang lantang gulay. Alam niyo yun? Yung wala ng kalakas-lakas. Parang nawala ng puwersa ang katawan niya. Pati yung mga kamay niya at paa. Tapos hindi na rin siya makapagsalita. Sobrang hina. Hindi mo maririnig at maiintindihan kung hindi mo itatapat ang tenga mo sa bibig niya. Narinig ko sinabi niya sa tatay ko na natuwa siya nung makita kami. Pero hindi siya makangiti. Alam agad ni tatay na may nakadapungang kulam kay ate. Bilang isang albularyo, naramdaman niya agad yon. Sinabihan niya ako na bantayan si ate. Tapos lumabas siya ng kwarto. Sumilip ako sa pinto paglabas niya. Nakita kong nilapitan niya si Kuya Briggs na nakaupo malapit sa pintuan. Sabay sinuntok niya sa muka. Hindi naman lumaban si Kuya Briggs. Napalunok ako pero hindi ko iniwan sa silid na yon si ate. Nanatili lang akong nakasilip. Narinig kong kinumpronta ni tatay si kuya. Alam na raw pala niya ang nangyari kay ate ay hindi pa sa probinsya namin inuwi. Para siya na ang magpapagaling sa anak niya. Sana raw ay sinuli na lang sa amin si ate kung hindi rin naman kayang protektahan at ipagtanggol. Ano raw ba ang ginagawa nila sa islang yon? Ang hintayin na lang na sumakabilang buhay si ate tulad ng nangyari sa dapat na magiging anak nila? Hindi makasagot noon si Kuya Briggs. Nakayuko lang siya. Siguro kasi alam niyang tama lahat ng sinabi ng tatay ko. Sunod nun ay sinabihan ako ni tatay na ayusin ang mga gamit ng ate ko. Tapos ay kinausap niya si Manong Sol. Sabi ni Manong Sol, kumonsulta na rin sila sa mga albularyo roon. Pero wala raw makapagpagaling kay ate. Sabi naman ni tatay, mali pa rin na inilihim sa amin ang mga nangyari. Albularyo siya at kung natutulungan niya ang ibang tao ay mas lalong gagawin niya ang lahat para sa anak niya. Nagpatulong si tatay kay Manong Sol kung paano maiuuwi sa probinsya namin si ate. Sila na ang nagkaalaman tungkol sa bagay na yon. Pero habang inaasikaso pa ni Manong Sol ang mga kailangan, ay inuumpisahan na ni tatay na gamutin si ate. Doon pa lang sa isla. Hindi man niya kabisado ang lugar na yon, ay siya mismo ang naghanap ng mga halamang kakailanganin niya
para sa panggagamot niya kay ate. Ako lagi ang nasa tabi ni Ate Maui. Pinupunas-punasan ko ng buhay na tubig gamit ang bimpo ang mga kamay niya at binti. Si Kuya Bricks naman nakikiusap kay tatay na patawarin na ang mama at mga kapatid niya. Ginawa naman daw niya ang lahat para mailigtas pa ang ate at mailayo sa pamilya niya dahil mahal niya si ate. Natakot lang daw siya na sabihin sa amin dahil alam niya na hindi namin yun matatanggap. Lalo pa at isang albularyo si tatay. Pero hindi tinanggap ni tatay ang paghingi ng tawad ni Kuya Bricks. Hanggat maaari ay iniwasan na niyang kausapin. Hindi nagtagal at nakabalik na kami sa probinsya namin kasama si Ate Maui. Durog na durog ang puso ng nanay ko nung makita ang itsura ni ate at nang malaman ng mga nangyari sa kanya. Pati mga kapatid ko galit na galit. Talagang sila pa mismo ang nag-udyok kay tatay na gantihan ang pamilyang yun, pati si Kuya Bricks. Sabi ni tatay, wag na kaming mag-alala. Siya na ang bahala sa bagay na yon. Ang kailangan daw naming pagtuunan muna ng pansin ay si Ate Maui. 100% natitiyak ni tatay na kulam talaga ang dahilan ng pagiging lantang gulay ni ate. Kaya hindi na namin siya dinala sa doktor. Kapag daw ginawa namin yon, ay lalo lang lalala ang kalagayan niya. Kaya si tatay halos hindi na matulog. Nakapokus siya sa pagpapagaling sa ate ko. Medyo nakabawi naman ng konti si ate. Nakakapagsalita na siya ng maayos kahit papano. Naigagalaw na rin niya yung mga kamay at paa niya. Isang umaga nga ay nagulat kami dahil nagawa na niyang makatayo. Tuwang-tuwa si nanay at tatay. Kaso si ate, hinahanap pa rin niya si Kuya Bricks. Tapos nung mga sumunod na araw ay bigla na naman siyang tumamlay. Hanggang sa isang umaga, nung pinuntahan siya ni nanay sa kwarto para tignan kung gising na siya, narinig na lang namin ang sigaw ng nanay ko. Papano ay namatay ng dilat si ate at nakanganga. Yung mga daliri niya sa kamay nakabaluktot lahat. Sabi ni tatay, maliwanag na kulam ang kinamatay ng ate ko. Mukhang hindi talaga siya tinigilan. Siguro ay nakauwi na si Kuya Bricks sa kanila at nalaman na ng pamilya niyang nabawi na namin si ate ko. Kaya niresbakan siya. Sa galit ay pinagsusuntok ni tatay ang dingding hanggang sa magdugo yung kamao niya. Inawat na lang siya ng mga kuya ko. Pinalipas muna ni tatay ang libing ni Ate Maui bago siya nagpaalam na aakyat ng bundok. Alam ni nanay ang gagawin niya roon. Hindi niya siya pinigilan dahil gusto rin ni nanay na maipaghiganti talaga si ate. Si tatay lang daw ang makapagbibigay ng hustisya sa nangyari sa anak nila. Nagboluntaryo ako na sasamahan ko si tatay sa bundok. Baka kasi kailangan niya ng makakatulong. Pinayagan naman ako ni nanay at sumang-ayon din si tatay. Dala namin ang isa sa mga larawan ni ate doong kasal. Yung larawan na kasama ang buong pamilya ni Kuya Bricks. Masyadong matarik ang bundok na inakyat namin at inabutan din kami ng ulan. Pero hindi namin alintana. Pareho kaming masigasig ng tatay ko sa gagawing paghihigante. Nung makarating kami sa tuktok ng bundok, ay nagtayo muna kami ng masisilungan. Hinintay ni tatay ang hating gabi bago inihanda ang mga gagamitin niya. Sinabihan niya ako na magbantay lang sa paligid. Kahit bihira naman talaga ang umaakyat sa bundok na yon. Dahil bukod sa masyadong liblib, ay balot pa ng kababalaghan. Nilabas ni tatay ang isang aklat na kasing kapal ng Biblia. Pero hindi yun Biblia, kundi itim na aklat. Nakasulat doon ang iba't ibang orasyon na ginagamit ng mga albularyo. Minana pa raw yun ni tatay sa tatay niyang albularyo din. Tapos mga kandilang itim kung ilan ang bilang ng pamilya ni Kuya Bricks. Nilabas din ni tatay ang isang posporo at isang halaman na kulay puti. Parang nangingintab pa nga. Sabi ni tatay, mahirap daw yung hanapin dahil ayon sa tatay niya na si Lolo Umeng, ang halaman daw na yon ay tanim ng mga diwata sa gubat at
ipinagkaloob lang sa mga napipili nilang manggagamot. Isang beses sa isang taon lang kung maglabas ng ganoong klaseng halaman ng mga diwata na pinag-uunahan ng mga albularyo na makuha dahil malaking tulong yon sa paggagamot nila. At ayon pa raw kay Lolo Umeng ay magagamit din yon sa paghihigante. Kapag nagkulay itim ang mga dahon ng halaman na yon sa tapat ng apoy, ibig sabihin ang gagantihan ay may maitim na budhi at karapat dapat lang na tumanggap ng parusa. Tinapat ni tatay ang puting halaman sa apoy mula sa mga sinindihan niyang 6 na kandila. Lahat ng tinapatan niya ay nagbigay ng kulay itim sa mga dahon ng halaman. Ngayon natitiyak na niya na tama lang ang gagawin naming paghihigante. Pinagupit niya sa akin ang larawan at bawat miyembro ng pamilya ni Kuya Briggs ay tinapat niya sa bawat isang kandila. Binilinan ako ni tatay na huwag gagawa ng kahit anong aksyon o ingay, kahit na ano pa ang makita o marinig ko. Tumango ako. Nagsimula siyang umusal ng mga orasyon habang nakadipa sa liwanag ng buwan. Nakatitig lang ako sa mga larawang nakatapat sa bawat kandila. Habang sige sa pagriritual si tatay, ang mga larawan ay unti-unting nasusunog, gayong hindi naman nalalapatan ng apoy. Napakunot ako ng noo. Nanlalaki yung mga mata ko sa nasasaksihan ko. Walang apoy pero nasusunog ang mga larawan. Maya-maya pa ay bigla akong nakarinig ng mga sigaw. Yung parang nag-e-echo sa paligid. Kaya napalinga ako. Pero alam ko na hindi pwedeng istorbohin si tatay sa ginagawa niya. Kaya naghagilap ako ng pamalo at naging alerto sa paligid. Ang pagkarinig ko kasi ay malapit lang sa amin, yung naghihiyawan. Parang babae at lalaki na sumisigaw dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman nila. Pero ang takot ko ay unti-unting nawala nung ma-realize ko na hindi totoong nasa paligid ang naririnig ko. Parang mula sa mga larawang yon na patuloy na nasusunog. Naglaro agad sa isip ko na ganoon ang nangyayari sa pamilya ni Kuya Briggs. Na baka nasusunog sila. Baka sila yung naririnig kong sumisigaw. Kinikilabutan ako pero nanatili pa rin akong tahimik at nakabantay lang kay tatay sa ginagawa niya. Huminto lang si tatay ng tuluyang maging abo ang 6 na larawan. Yung mga abo ay pinalagay niya sa akin sa loob ng isang bote. Sama-sama lahat doon. Sinabi niya sa akin na yun na ang magiging simula ng ganti ng isang amang albularyo. Higit pa raw sa pinaranas nila kay ate ang ipaparanas sa kanila ni tatay. Akala ko ay tapos na. Pero kailangan pa palang gawin ni tatay gabi-gabi ang pagbasa ng orasyon sa mga abo ng larawan na inilagay namin sa bote. Pero doon na lang sa bahay tuwing alas 6 ng gabi at kung Martes naman at Biyernes ay alas 12. Tapos inutusan ako ni tatay na lumuwas ulit para puntahan ang kasambahay na tumulong sa amin. Gustong makabalita ni tatay kung ano na ang nangyari sa pamilya. Lumuwas nga ako pero sabi ng kasambahay wala na raw siyang alam dahil hindi na nga siya nagtatrabaho sa pamilya Bermudez. Pero may kakilala raw siya na makakapagbigay sa amin ng impormasyon. Yung kapitbahay nila na driver ng pamilya. Pinuntahan namin pero kunwari ay iba ang pakay namin. Ang sabi ng kasambahay sa driver baka raw may bakante pa at pwede akong ipasok. Hindi naman kasi ako kilala ng driver. Maski nga si Ate Maui hindi na rin niya inabot doon. Sabi ng driver wala nang bakante at siya nga rin daw ay mawawalan na ng trabaho dahil yung buong pamilya ay ilang linggo nang hindi lumalabas ng bahay. Sa tingin daw niya ay nakukulam sila. Baka raw hindi kami maniwala. Nakita raw mismo ng mga mata niya ang itsura nila na parang naaagnas ang mga muka, na parang nasunog din. Basta kakaiba raw at pare-pareho silang ganun. Ewan daw bakit hindi magpatingin sa doktor. Kinikilabutan nga raw siya
dahil lagi niyang naririnig na nag-iiyakan, lalo na yung mga anak na babae nung amo niya. Pati amo niyang lalaki ay hindi na rin pumapasok sa trabaho. Dahil sa kalagayan nila, kaya malamang maghirap daw ang pamilyang yon. Sapat na ang nalaman ko para umuwi akong masaya at ihatid kay tatay ang magandang balita. Sabi pa ni tatay, umpisa pa lang yon. Ang mangyayari raw sa pamilyang yon ay parang mga kandilang unti-unting mauupos at wala silang magagawa. Maging ang mangkukulam na biyenan ng ate ko ay hindi niya yun magagawa ng paraan dahil ang mga daliri niya at mata ay magiging apektado rin. Tinanong ko si tatay kung hanggang kailan nila daranasin yon. Sagot ni tatay, kung hindi raw magkukusang wakasan ng pamilya ang sarili nilang buhay, ay mananatili sila sa ganoong kalagayan sa loob ng mahigit 1 taon. Dahil pagkalipas ng 1 taon ay parang kandilang nahipan na tuluyan silang mauupos at mamamatay. Hindi namin inaasahan na sa kabila ng naaagnas at sunog na muka ay magkakaroon pa ng lakas ng loob si Kuya Bricks na pumunta sa amin. Alam niya na si tatay ang may gawa noon sa kanila. Lumuhod pa siya sa paghingi ng tawad. Pero nagmatigas si tatay. Kung nagdesisyon lang daw ng tama noon si kuya, ay buhay pa sana si ate. Kahit ganoon ang sinabi ni tatay kay Kuya Bricks, ay nagawa naman siyang patawarin nila tatay at nanay. Alang-alang na lang din kay ate. Katunayan ay inalis ni tatay ang kandila niya sa ginagantihan niya. Kaya unti-unti siyang gumaling. Pero ang pamilya niya, makalipas ang 1 taon, ay sabay-sabay na namatay. Basta kwentong albularyo, nakikinig po ako kasi nakaka-relate ang pamilya namin dyan. Naaalala namin si Lolo Berong, kapatid ng lolo ko. May karanasan kasi siya na hindi namin makalimutan at ng mga taong nakakakilala sa kanya. Ako po si Teroy, taga Marikina, at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari pa nung araw sa probinsya namin. 1980s yon. Ang bahay ng Lolo Anton ko at ng kapatid niyang albularyo na si Lolo Berong ay magkatabi lang. Yung iba nilang kapatid ay sa ibang bayan nakatira. Bale silang 2 lang ang magkalapit. Mas matanda ang lolo ko kay Lolo Berong, pero 2 taon lang. Ang pagiging albularyo ni Lolo Berong ay namana raw nito sa lolo rin nila. Ang tatay nila hindi nag-albularyo. Magaling na albularyo si Lolo Berong na nagsimula noong 20 anyos pa lang siya. Nung una ay naghihilot lang siya ng gagamot hanggang sa pinag-aralan na rin niya ang paglaban sa mga masasamang elemento na dinala niya hanggang sa pagtanda. Mas lalo siyang naging mahusay, kaya hindi na lang mga may sakit ang tumatakbo sa kanya, kundi maging ang mga sinasaniban ay siya rin ang naging takbuhan. Sa dami ng karanasan ni Lolo bilang albularyo, may isa na tumatak talaga sa isip naming lahat. Ang tungkol sa babaeng sinaniban sa lugar din nila. Pero may kalayuan sa bahay nila Lolo. Kailangan pa nilang tumawid ng ilog. Yung babae ay si Esperanza at kilala rin sa tawag na SP. Dalaga pa raw yun. Isang gabi kumatok sa bahay nila Lolo Berong yung nanay nung SP. Umiiyak at nanginginig sa takot kasi yung anak daw niya ay sinasaniban. Tinanong ni Lolo yung matanda kung paano nasabi na sinasaniban ng anak niya. Sabi ng matanda, nung mga nakaraang araw pa ay napansin na niya na laging tulala ang anak niya. Tapos kinakausap ang sarili ng pabulong. Kinakalmot ang sarili. Tapos mula kaninang umaga ay nag-iba na ang anyo ng anak niya. Naging mabagsik daw. Bigla na nga lang daw siyang sinakal. Kamuntik ng mapugto ang hininga niya. Mabuti na lang at nakawala siya at nakatakbo palabas ng bahay nila. Si Lola Ising, asawa ni Lolo Berong, ay hindi tutol sa ginagawang panggagamot ni Lolo sa mga kababayan nila.
Pero tutol na tutol siya kapag ang gagamutin ni Lolo ay biktima ng sanib. Lalo na kung ang sumanib ay masamang espiritu o demonyo. Sobrang nag-aalala si Lola Ising kapag ganoon. Pero kahit naman anong kontra niya ay hindi pa rin niya mapigilan si Lolo. Misyon daw yun na hindi pwedeng talikuran. Kailangan gampanan kahit na anong mangyari. Kahit na buhay pa niya ang maging kapalit. Kapag ganoon ang sinasabi ni Lolo ay tumatahimik na lang si Lola Ising. Agad inihanda ni Lolo Berong ang mga kagamitan niya sa pag-aalbularyo. Aklat ng orasyon, kandila, langis, mga pangontra at ilang piraso ng mga dahong mahirap hanapin. Lahat yun ay nakalagay sa isang hindi kalakihang kahon na yari sa kahoy na lagi ring bitbit ni Lolo kahit saan siya magpunta. Sabi niya kasi ang masasamang elemento ay walang pinipiling oras at lugar, kaya kailangan daw niyang maging handa palagi. Nung araw na yon ay sumama na nga siya sa nanay ng babaeng sinasapian. Kasama rin niya si Lolo Anton. Parang si Lolo Anton ang naging sidekick noon ni Lolo Berong, kahit siya ang mas nakakatanda. Papunta pa lang ay umuusal na ng orasyon si Lolo Berong. Sinasabayan niya ng panalangin. Si Lolo Anton naman ang umaalalay sa nanay nung sinasapian. Iyak daw kasi ng iyak at talagang nanginginig sa takot. Nung marating nila ang bahay, sa labas pa lang ay sinalubong na sila ng malakas na hangin. Alam ni Lolo Berong na hindi yun basta hangin lang, hindi pangkaraniwan. Kaya sinabihan niya sina Lolo at yung matanda na ihanda ang mga sarili. Kumapit lang ng mabuti sa kanya para makalapit sila sa bahay, at kapag nakalapit na sila ay siya lang ang papasok sa loob. Doon na lang maghintay sa labas ng bahay ang dalawa. Nagmakaawa yung matandang babae kay Lolo na gawin ang lahat para mailigtas ang anak niya. Tumango lang si Lolo Berong, tapos nagkapit-kapit sila ng kamay para makalapit sa bahay. Sobrang lakas daw ng hangin, parang ipo-ipo kasi nagpapaikot-ikot pa. May pagkakataon pa raw na tumalsik si Lolo Anton sa malayo. Bumalik lang ulit siya kahit nananakit ang katawan niya sa pagtilapon dahil alam niyang kailangan siya ni Lolo Berong. Pati yung matandang babae parang tinutulak talaga palayo, habang si Lolo Berong ay patuloy na bumibigkas ng orasyon hanggang sa unti-unting humina ang malakas na hangin. Nung humina ay tuluyan na silang nakalapit sa bahay. At tulad ng usapan ay naiwan sina Lolo Anton at matanda sa labas. Si Lolo Berong naman ay marahan ang mga hakbang na pumasok na sa loob ng bahay. Pagpasok sa loob ni Lolo Berong ay sinalubong siya ng dilim at katahimikan. Sinubukan niyang buksan ang ilaw pero namatay lang ulit. Nakiramdam siya. Alam niyang sa mga sandaling yon ay nagmamasid na sa kanya yung kalaban, kaya tinalasan pa niya yung pakiramdam. Tinawag niya yung pangalan ng babae, paulit-ulit, pero mahinahon lang. Hindi pa kasi niya makita dahil madilim sa buong kabahayan. Nung biglang magpatay-sindi ang ilaw, dahil sa pagpapatay-sindi ay naaninag niya ang kinauupuan ni SP. Naroon siya sa isang sulok. Natatanglawan ng patay-sinding ilaw mula sa ilaw na pinaglalaruan nang sa tingin niya ay isang demonyo. Sinubukan ni Lolo na lapitan ng babaeng nakatalungko sa sahig, at habang lumalakad na siya papalapit dito ay unti-unti niyang naririnig yung impit na tawa, yung parang pinipigilang pagtawa. Hindi na bago kay Lolo yon dahil nung panahon na yon ay marami na siyang nagamot na sinaniban. At sabi niya, kadalasan ay iisa lang naman ang estilo ng mga masasamang espiritu, ang manakot. Habang papalapit siya ng papalapit, ay papalakas daw ng papalakas ang tawa. Siya naman, kinakausap niya si SP. Sinasabihan niya na manalangin at magtiwala sa Diyos dahil hindi hahayaan ng Diyos na tuluyan siyang malukuban ng demonyo.
doon na tuluyang lumakas ang tawa ng babae. Halakhak na. Sa malakas na boses ay sinabing marami na raw siyang albularyong pinatay. Kung gusto raw bang sumunod ni Lolo. Hindi naman natakot si Lolo Berong. Mas lalo pa siyang lumapit at sa pagkakataong yon ay bumibigkas na ulit siya ng orasyon. Pero bago pa siya makalapit ay biglang gumapang pasulong si SP. Lumusot pa raw sa pagitan ng mga hita niya. Paglingon niya para sundan ng tingin ay nawala. Sinabi ni Lolo sa espiritu na hindi siya nakikipaglaro at sinabi rin naman sa kanya ng boses na masayang makipaglaro sa albularyo. Kailangan daw siyang hanapin ni Lolo kung gusto na matalo siya. Saglit na nanahimik si Lolo Berong habang ang boses ay muling humalakhak. Yung tawa raw na nakakapangilabot talaga. Pag narinig mo ay paninindigan ka ng balahibo. Kaya nanahimik si Lolo dahil pinakikinggan niyang mabuti at pinakikiramdaman kung nasaan ang babae. Ilang saglit pa at dinukot niya sa bulsa ang isang maliit na bote. Langis yun na may timpla ng benditadong tubig at orasyon. Nang maramdaman na niya ang mainit na presensya ng demonyo, ay bigla niyang winisik ang laman ng bote. Sa kisame, naroon si SP at nakalutang. Nabigla at hindi agad nakagawa ng reaksyon ng demonyo sa sunod-sunod na pagwisik sa kanya ni Lolo. Kaya bumagsak ang babae sa sahig at nawalan ng malay. Agad na binuhat ni Lolo at inihiga sa papag. Kinuha niya yung taling nasa kabilang bulsa at saka nagmamadaling tinalian ng magkabilang kamay ni SP. Nung magawa na niya ay saka niya pinapasok sina Lolo Anton at ang nanay ng babae. Kinuha niya yung kandila. Sinindihan at tinirik sa 4 na sulok ng higa ang papag ng babae. Tapos ay kinuha niya ang aklat ng orasyon. Bago siya bumigkas noon ay nagdasal muna siya ng taimtim. Pati sina Lolo Anton at matanda ay nagdasal din. Matapos yun ay nag-orasyon na nga si Lolo. Tahimik lang ang dalawa hanggang sa marinig nila ang nakakapangilabot na sigaw mula sa walang malay pa rin na babae. Nakapikit naman daw pero dinig na dinig nila yung sigaw. Ang sabi ni Lolo, hindi raw si SP ang sumisigaw. Yun daw ay boses ng demonyo na napalayas niya sa katawan ng babae. Kinausap ni Lolo Berong yung nanay at binilinan na huwag aalisin ang rosaryo sa kamay ng anak at yung pulang tali na pinanggapos niya sa mga kamay. Hayaan lang daw na bukas ang lahat ng bintana at mga ilaw. Kailangang manatiling maliwanag sa buong kabahayan. Kahit malayo ang bahay nila SP kina Lolo, ay halos araw-araw pa rin binabalik-balikan ni Lolo para siguraduhin na hindi na bumalik doon ang demonyong napalayas niya. Sabi raw ni Lolo Berong kay Lolo Anton ay sigurado siya na demonyo ang sumanib kay SP. Malakas daw ang demonyong yon, kaya nagdududa si Lolo na posibleng bumalik pa o kaya ay gantihan siya sa ginawa niyang pagpapalayas. Pero nakahanda naman daw siya kung sakali, kaya nga binabalik-balikan niya si SP. Mga ilang linggo rin ang lumipas na okay naman ang dalaga, kaya medyo napanatag na si Lolo Berong. Hanggang isang gabi ay nagising siya sa malakas na pag-ungol ng asawa niya na si Lola Ising. Niyugyug niya para magising. Hindi pa agad nakapagsalita si Lola Ising nang magmulat ng mata. Tinanong siya ni Lolo kung ano bang napanaginipan at mukhang binabangungot. Sabi ni Lola, napanaginipan niya ang demonyong sumanib kay SP. Nakita raw niya sa panaginip na umalis nga sa katawan ni SP, pero siya naman daw ang hinabol. Dahil sa sinabing yon ni Lola ay hindi maiwasan ni Lolo na mag-alala, pero ayaw naman niyang bigyan ng alalahanin ng asawa. Kaya ang sabi niya ay kaya yon napapanaginipan ay dahil siguro sa labis na pag-aalala ni Lola tungkol sa nangyari. Huwag na raw kasing isipin ang tungkol sa demonyo dahil natalo na niya yon at hindi na yun babalik pa.
Pero sa totoo lang, sinabi ni Lolo Berong kay Lolo Anton na nag-aalala siya sa panaginip ni Lola. Alam niya kasi na may ibig sabihin ng panaginip na yon. Para sa kanya, isa yung pahiwatig. Mukhang nagpapahiwatig na raw ang nakalaban niyang demonyo. Nararamdaman niyang hindi pa tapos ang laban nila. Gustong paghandaan ni Lolo Berong ang pagbabalik ng demonyo. Kaya nagpasya siya na umakyat sa bundok. May ginawa siya roon na siya lang ang nakakaalam. Sabi ni Lolo Anton, nagpapalakas daw si Lolo Berong ng kapangyarihan. Hindi niya sinamahan kasi kailangan daw ni Lolo ng katahimikan. Isa pa, may trabaho rin si Lolo Anton sa bukid nung araw na umakyat si Lolo Berong sa bundok. Isang maghapon at isang gabi ang ginugol doon ni Lolo. Pero hindi pa man natatapos ang gabi ay sinundan na siya ni Lolo Anton. Mga alas 11 yata. Papano ay may nangyari raw kay Lola Ising. Kaya dali-dali silang bumaba ng bundok. Hindi naman kalayuan yung bundok sa bahay nila. Isang tricycle lang ang sinakyan nila pabalik. Pagdating nila sa bahay ay sinalubong si Lolo ng asawa naman ni Lolo Anton. Natataranta. Dumiretso si Lolo Berong sa silid nilang mag-asawa at naabutan niyang nanghihina si Lola Ising. Parang nahihirapan daw huminga. Nakadilat ang mga mata at nakatingin lang sa kisame. Nakita ni Lolo na bumuka ang bibig ni Lola kaya nilapit niya ang tenga sa bibig ng asawa. Ganun na lang yung pagkabigla ni Lolo nang ang marinig niya mula mismo sa bibig ni Lola ay ang boses ng demonyo na sumanib kay SP. At ang sabi nito ay, "Ito ang napapala mo sa pakikialam sa akin." Biglang inilayo ni Lolo ang mga tenga niya sa bibig ni Lola Ising. Nanlalaki ang mga mata niya sa pagkabigla. Kasunod nun ay binawian na ng buhay si Lola Ising. Bigla na lang daw hinugot ang huling hininga. Sabay pikit. Hindi makaiyak si Lolo sa mga sandaling yon. Pakiramdam daw niya ay nakakulong siya sa isang malaking bloke ng yelo sa sobrang panlalamig. Habang inaantay ang mga magdadala kay Lola sa morgue, kinausap ni Lolo Berong ang asawa ni Lola Anton. Tinanong kung anong nangyari nung wala pa siya. Ang sabi ay nakita niyang nagpapatay sindi ang ilaw nila sa bahay. Alam niya na mag-isa lang si Lola Ising dahil umakyat nga sa bundok si Lolo at ang nag-iisa naman nilang anak ay nasa ibang bayan na dahil may asawa na. Kaya ang ginawa raw niya ay kinatok niya si Lola Ising. Nagbukas daw ng kusa ang pinto pero si Lola ay nakita niyang nakahiga sa loob ng kwarto at nahihirapang huminga. Nakapikit na parang nga raw nananaginip. Ilang beses daw niyang niyugyog pero hindi raw magising-gising. Kaya tinawag na niya si Lolo Anton at pinasundo si Lolo Berong sa bundok. Tatawag sana siya ng tricycle para madala si Lola sa ospital. Ang kaso ay hating gabi na at wala nang bumabiyahe sa kanila ng ganoong oras. Wala naman silang kapitbahay na may tricycle o kahit na anong sasakyan. Malalayo rin ang agwat ng mga bahay doon. Sila lang talaga ang magkakalapit. Habang nagkukwento si Lola ay parang hindi nakikinig si Lolo Berong na parang nag-iisip na ng malalim. Pagkalibing kay Lola Ising ay ilang araw ding nagmukmuk si Lolo Berong sa bahay nila. Nakasarado lang ang pinto at mga bintana. Tapos hindi nagbubukas ng ilaw. Halos ayaw na nga raw kumain. Talagang dinamdam niya yung pagkawala ng asawa niya. Hindi niya matanggap ang nangyari na naisahan siya ng demonyo sa pagdamay sa tanging babae na nakasama niya sa buhay. Sinisi niya ang sarili. Dumaan pa raw si Lolo sa pagsubok na muntik ng talikuran ng pagiging albularyo dahil doon. Nung panahon kasi na nagmumukmok siya ay marami ang lumalapit para magpagamot at meron pa nga na nagpapatulong na napapaglaruan daw ng duwende at saka yung naiengkanto. Pero lahat yon tinabla ni Lolo. Hindi niya tinulungan dahil wala siyang ibang nasa isip nun kundi si Lola Ising. Paulit-ulit daw niyang naririnig sa tenga niya ang huling bulong sa kanya ng boses ng demonyo. Si Lolo Anton
Hindi naman pinabayaan si Lolo Berong sa pinagdaraanan. Lagi siyang nandoon para silipin ang kapatid, hatiran ng pagkain at kausapin. Hanggang isang araw ay nagulat si Lolo Anton nung makitang sa wakas ay naligo ulit ang kapatid niya. Mukhang bumalik na raw sa tamang wisyo. Sinabi ni Lolo Berong kay Lolo Anton na nangyari na ang kinatatakutan niya. Ang madamay si Lola Ising sa pagiging albularyo niya. Ngayon ay wala na raw siyang kinatatakutan. Hindi niya papayagan na makaligtas pa ang demonyo. Nag-alala si Lolo Anton sa kapatid niya, kaya nilinaw niya kung anong ibig sabihin sa sinabing yon. Ani Lolo Berong, ipaghihiganti niya ang asawa. Kung nakaya niyang palayasin ang demonyo noon sa katawan ni SP, ay alam niyang magagawa rin niya na maibalik ang demonyo sa impyerno. Sinubukan ni Lolo Anton na pigilan ang plano ng kapatid niya. Baka mapahamak din kasi. Sinabi ni Lolo Berong na tatapusin niya ang ginagawang pagpapalakas ng kapangyarihan sa bundok at saka niya babalikan ang demonyo. Hahamunin daw niya. Alam ni Lolo Anton na wala siyang magagawa sa desisyon ng kapatid. Basta nandoon lang siya para umalalay. Lahat naman ng nangyari kay Lolo Berong ay siya ang pinagsasabihan. Nung araw ngang yon ay muli raw kinuha ni Lolo Berong ang kahon na naglalaman ng mga gamit niya sa pag-aalbularyo. Muling binasa ang aklat ng ritual at mga orasyon at saka bumalik sa bundok. Mga ilang araw din daw na namalagi si Lolo Berong sa bundok. Nang mag-alala na si Lolo Anton ay susunduin na sana niya yung kapatid. Pero natanaw na niya si Lolo pabalik. Kaya kahit papano ay nakahinga na siya ng maluwag. Nagpasama raw si Lolo Berong kay Lolo Anton sa pagdalaw sa puntod ni Lola Ising. Matapos tirika ng kandila at alayan ng dasal, ay sumumpa si Lolo Berong na ibabalik niya ang demonyo sa impyernong pinagmulan. Pabalik na sila sa bahay nang makasalubong nila ang nanay ni SP. Humahangos at nagpasalamat na nakita sila. Sabi ng matanda, mukhang binalikan ng demonyo ang anak niya dahil nawawala na naman sa sarili. May mga sinasabing hindi niya maintindihan. Ang tanging naintindihan lang niya ay nang banggitin ang pangalan ni Lolo Berong. Tapos sinusundan ng halakhak. Nagkuyom ang palad ni Lolo Berong sa narinig niya. Kaya sinabihan niya ang matanda na huwag mag-alala. Tutulungan niya si SP at sisiguraduhin niya na hinding-hindi na ulit makakasanib sa babae ang demonyong yon. Desidido si Lolo Berong na tapusin ang laban niya sa demonyo. Pero may mga aberyang nangyari na sa tingin niya ay ang demonyo ang may kagagawan. Habang papunta raw kasi sila sa bahay ng matanda, biglang huminto sa paglalakad ang nanay ni SP. Sabi ng nanay, naninikip ang dibdib niya. Tumawag sila ng tricycle at sinabihan ni Lolo Berong si Lolo Anton na dalhin na lang muna sa pinakamalapit na pagamutan ng matanda at siya na ang bahala. Ayaw sanang iwan ni Lolo Anton si Lolo Berong dahil natatakot siyang mag-isa ang kapatid na makipagharap sa demonyo. Kaya lang ay nakiusap si Lolo na unahin ang kalagayan ng nanay ni SP. Kaya na raw niya ang sarili. Pinasusunod na lang niya si Lolo Anton kapag nadala na sa ospital ang matanda. Dumiretso na raw noon si Lolo Berong patungo sa bahay nila SP. Talagang pinaghandaan niya ang muli nilang paghaharap ng demonyo. Pinangako niya sa sarili na kahit anong mangyari ay sisiguraduhin niyang siya ang mananalo ngayon, na maipaghihiganti niya ang kamatayan ni Lola Ising. Sa daraanan niya ay biglang may natumbang puno sa mismong harapan niya. Kamuntik pa nga siyang tamaan. Nag-iba siya ng daan. Hindi siya nagpatinag. Kahit nung nasa ibang daan na siya ay bigla niyang naramdaman na parang nakasimento ang mga paa niya. Naigagalaw naman niya at naihahakbang. Pero napakabigat. Parang ang nakasimento ang pakiramdam niya. Alam niyang yung demonyo pa rin ang may kagagawan nun. Kaya hindi siya nagpakita na natakot siya. Ayaw talaga niyang magpasindak.
Nung nasa harap na siya ng bahay, nagtaka siya dahil walang kakaibang hangin sa labas ng bahay. Tahimik na tahimik ang buong paligid. Hindi gaya nung unang punta niya na masyadong malakas at masamang hangin ang sumalubong sa kanila. Sa pagkakataong yun ay nakakabingi ang katahimikan, pero ayaw niyang magpalinlang. Lumuhod siya sa harap ng bahay at saglit na umusal ng mga panalangin. Nag-sign of the cross bago tumayo at nagpasyang pasukin ng bahay. Nung makapasok na siya ay biglang nagbukas-sara ang pinto at dalawang bintana ng bahay. Bukas-sara na parang galit na galit ang may gawa. Pabalibag daw talaga yung pagbukas-sara na halos magiba na ang pinto at mga bintana. Pero nanatiling kalmado si Lolo dahil inaasahan na niya ang mga kakaibang bagay at pangyayari na masasaksihan niya papunta roon. Wala na naman sa paligid si SP. Gusto na naman yatang makipaglaro ng demonyo sa kanya. Kinapa ni Lolo Berong ang tinatagong punyal sa loob ng suot na pantalon. Sinigurado na nandoon yun. Luminga siya sa bawat sulok ng bahay. Pinakikiramdaman kung nasaan ang demonyong kalaban. Muli ay narinig niya ang nakakapangilabot na boses nito na humahalakhak. Nalilito siya dahil kung saan saang panig niya yun naririnig. Sa likod ng pinto, sa likod ng malaki at lumang aparador, sa bubungan at sa kusina. Pero alam niya na intensyon talaga ng demonyo. Nalituhin siya kaya huminga ng malalim si Lolo Berong at tinalasa ng pakiramdam. Nakarinig siya ng kaluskos sa ilalim ng papag kaya napatingin siya roon. Pagtingin niya ay biglang gumapang mula roon si SP. Palabas, palapit sa kanya. Sinunggaba ng mga paa niya kaya hindi niya maiwasan na matumba sa sahig dahil sa ginawang paghila sa kanya. Nung matumba na siya ay marahan siyang nilapitan ng babae at kinubabawan. Umamo ang muka at nagmamakaawa na tulungan siya. Napalunok si Lolo Berong nang mapagmasda ng kakaibang muka ni SP. Hindi na gaya nung unang beses na sinaniban. Mas nakakatakot ang itsura ngayon na halos hindi na siya makilala. Nakaramdam ng awa si Lolo sa kalagayan ng babae kaya saglit siyang nawala sa focus. Nabawasan ang tapang niya dahil doon ay nakapuntos sa kanya ang demonyo. Bigla siyang tinuluan ng laway at saka muling humalakhak. Didilaan pa nga raw sana ang mukha niya pero tinulak niya agad ng malakas at pinahira ng laway na tumulo sa mukha niya. Muling narinig ni Lolo Berong ang nakakatakot na boses ng demonyo nang sabihan siyang bibigyan daw siya ng pagkakataon na umatras sa laban. Nagsimula pang magbilang ang demonyo. Pagbilang daw niya ng 3 ay kailangang tumakbo ni Lolo nang matulin palayo. Kung hindi ay magsisisi lang sa pagiging pakialamero. Kung paano raw siya magsisi nang mamatay ang kaawa-awang asawa. Hindi na nakontrol ni Lolo Berong ang galit nang mabanggit ang asawa niya. Kaya sinabihan niya ang demonyo na hinding-hindi siya aatras sa labang yon. Tumayo si SP, huminga ng malalim. Nanlalaki ang mga mata ni Lolo pero pinigilan ng takot nang makitang unti-unting umaangat ang mga paa ng babae mula sa sahig. Nakapikit ang babae at sa pagmulat ay biglang may malakas na puwersang naghagis kay Lolo doon sa dingding ng bahay. Bumalandra si Lolo sa isang sulok. Pakiramdam niya ay nabali ang balakang niya pero sinikap niyang makatayo. Hindi raw alam ni Lolo noon kung ilang beses siyang binalibag ng puwersa ng demonyo sa iba't ibang sulok ng bahay. Halos malamog ang katawan niya sa pagbangga sa dingding, upuan at mesa. Nanatiling nakalutang ang babae nang muli ay marinig ni Lolo ang bulong ng demonyo nung bago malagutan ng hininga si Lola Ising. Kaya yung galit niya ay umahon daw talaga sa dibdib niya hanggang utak. Nagsiklab ang galit niya sa demonyo. Sabi niya sa sarili, yun na ang tamang oras
para gawin niya ang plano. Lumuhod siya, inilahad ang dalawang kamay at saka bumigkas ng orasyon. Nagalit ang demonyo sa ginawa niya, kaya kung ano-ano raw ang gamit na binalibag sa kanya. Pero hindi siya nagpatinag, parang manhid na raw ang katawan niya. Pumikit siya at pinagpatuloy ang pag-oorasyon. Hindi natutuwa ang demonyo sa inaakto ni Lolo Berong, kaya lumapag sa sahig si SP at nilapitan siya. Pilit niyakap ng mahigpit na parang sinasadyang higpitan para hindi siya makahinga. Pero matibay na talaga si Lolo Berong sa pagkakataon na yon. Kahit nahihirapan siyang huminga sa ginagawa ni SP, ay nagpatuloy lang siya sa pagbigkas ng orasyon at nilakasan pa nga. Malakas na malakas. Habang ang babae ay nagtakip na lang ng tenga. Nakakabingi raw ang orasyon ni Lolo para sa demonyo. May pagkakataon pa raw na ginaya ng demonyo ang orasyon ni Lolo. Lumuhod din sa harap ni Lolo Berong at bumigkas ng kung ano-ano lang. Pilit dinidistract si Lolo. Kaso hindi talaga makayanan ng demonyo ang orasyon ni Lolo. Kaya biglang hinimatay si SP. At si Lolo naman ay natigilan. Parang nakalunok ng makapal na usok. Nanigas ang mga kamay niya at paa. Bumagsak din siya tulad ni SP at nangisay sa sahig na parang may epilepsy. Tapos naupo. Maya-maya ay nagising na si SP. Napatakbo na lang sa isang sulok. Pumailan lang ang malakas na tinig ng demonyo. Nagtatanong kung bakit yun ginawa ng albularyo. Nababaliw na ba at mismong ang katawan niya ang pinagamit sa kanya? Tumawa lang si Lolo at sabi ay wala nang ligtas ang demonyo. Inilabas niya ang tinatagong punyal at saka sinaksak ang sarili. Oras na raw para ihatid ang demonyo sa impyerno. Kasunod nun ay ang makapanindig balahibong sigaw na parang nagmula sa ilalim ng lupa. Hindi sa katawan ni Lolo Berong. Si Lolo Anton ay nakabalik na mula sa paghahatid sa nanay ni SP at nasaksihan din niya ang mga pangyayaring yon ng huling laban ni Lolo Berong sa demonyong pumatay kay Lola Ising. Habang nakikipaglaban si Lolo Berong sa demonyo ay nandoon lang at walang patid sa pagdarasal si Lolo Anton sa tabi ng pinto ng bahay. Nung makita nga niyang nagsaksak ng sarili ang kapatid niya ay dali-dali niyang sinakluluhan. Sumabay pa ang malakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat. Kaya hirap na hirap si Lolo Anton na makakuha ng tulong. Papano'y halos liblib na ang kinatitirikan ng bahay na yon nila SP. Binuhat niya daw si Lolo Berong. Sigaw siya ng sigaw ng tulong. May nakarinig naman daw sa kanya na dalawang magbubukid, mag-asawa. Yung lalaki raw ay tinulungan siya na makahanap ng sasakyan, habang yung babae naman ay si SP ang pinuntahan para bantayan. Habang nasa daan si Lolo Berong ay humihinga pa at nagawa pang ikwento ang huling engkwentro niya sa demonyo. Hindi na naisalba si Lolo Berong. Hindi na nga siya nakaabot pa sa ospital. Nakaligtas naman daw si SP at ang nanay niya na nakalabas din agad ng ospital. Wala naman kasing nakitang sakit sa matanda. Malamang yung paninikip ng dibdib niya ay paraan din ng demonyo nung pinipigilan si Lolo sa pagpunta sa bahay. Nagkausap din si Lolo Anton at SP. Ikinwento ni SP ang buong pangyayari. Kasi kahit nakasanib daw sa kanya yung demonyo, ay nasasaksihan niya lahat. Mula sa pagdating ni Lolo sa bahay hanggang sa maglaban na nga sila. Nilibing si Lolo Berong katabi ng asawa niya. Awang-awa si Lolo Anton sa nangyari sa kapatid niya. Siguro nawalan na raw talaga ng pag-asang mabuhay. Kaya nagdesisyon na isasakripisyo niya ang sariling buhay para makaganti sa demonyong pumatay sa asawa niya.